To sponsor the measure, I move that we recognize Senator Robin Hood Padilla, Chairperson of the Committee on Public Information and Mass Media. So move, Mr. President. Senator Robin Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu Allah Rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ginoong Pangulo, isang karangalan po para sa inyong lingkod ang tumayo sa bulwagang ito bilang tagapangulo ng Committee on Public Information and Mass Media at sponsor ng Senate Bill number 1432 sa ilalim ng Committee Report number 5 na konsolidasyon ng mga bersyon ng People's Freedom of Information Act na inihain ng ating mga iginagalang na kasamahan. Unang-una na po rito ang aking hinahangaang senador sa una pa lamang po ng kanyang termino bilang congressman at ngayon po ay pangalawang termino bilang senador, Senator Joel Villanueva, Senate Bill number 49 at ang ating pong Senate President Vicente Soto III at ang kanya pong Senate Bill number 189 at ang senador po na si Francis Pangilinan, Senate Bill number 720. Ang dalawang anak ng masa, Senador J.B. Ejercito, Senate Bill number 770 at Senador Jingo Estrada, Senate Bill number 853 at ang boses ng Pilipino, Senador Erwin Tulfo, Senate Bill number 1361. Sa atin pong kasaysayan, ang pinakamalayong narating po ng FOI Bill ay nang umabot ito sa bicameral conference noong ika-14 na kongreso na ipinaglaban po ni Senador Joel Villanueva, kung saan niratipikahan ng Senado ang Bicameral Conference Committee Report. Ngunit nabinbin naman po ito sa Kamara. Ang panukala po na paksa natin ngayong araw ay naihatid na sa plenaryo ng dating tagapangulo ng komite, Senadora Grace po. Not once, but twice. Noong 16th at 17th Congress. Noong ika-16 na Kongreso, ito po ay pumasa na sa ikatlong pagbasa dito sa ating kapulungan. Subalit, sa kasamaang palad, ay nabinbin muli sa Kamara. Ginoong Pangulo, tunay pong mahaba na ang naging paglalakbay ng freedom of information sa ating bansa. Tinatayang higit 30 taon na itong isinusulong at pinag-uusapan. Sa haba ng panahong lumipas, tanong ko po, hanggang kailan natin ipagpapaliban ang isang karapatang malinaw na nakasaad sa ating konstitusyon? Ang nakamamatay na hamon na ito ay nagpapataw ng pangangailangan at direktang pagmamalasakit mula sa Kongreso at maging sa Pangulo. Isang hakbang na maaaring pagkasunduan at tuparin kung nais nating matugunan ang pambansang panganib. Malinaw po ang aking sagot. Ngayong 20th Congress, ang takdang panahon upang maisabatas ang FOI. Hindi lang dahil kabilang ito sa mga priority measures ng LIDAC, kundi dahil higit kailanman ngayon ito mas makatutulong sa bayan. Tignan po natin ang nangyayari sa kasalukuyan. May mga flood control projects na bilyon-bilyon ng halaga, ngunit napupunta sa ilan. Ang mga proyekto ay overpriced. Ang resulta, paulit-ulit na binabaha pa rin ng iba't ibang panig ng bansa. May mga ghost projects na sa papel ay tapos na at bayad na. Pero
Kalokohan lang pala. Ang ilang mga politiko at kontraktor nag-uumapaw ang kayamanan at luho habang ang mga kababayan ay lugmok sa kahirapan at lunod sa baha. Ang mismong salitang paglilihim ay isang kasuklam-suklam na balakid sa isang malaya at bukas na lipunan. Tayo, bilang isang bayan na likas at makasaysayang lumalaban sa mga pagtatago ng katotohanan, sa mga lihim ng pamahalaan, sa mga lihim na panunumpa, at sa mga lihim na paglilitis, ay may tungkuling huwag palampasin ang anumang sabwatan na nakaangkla sa pansariling interes. Matagal ng panganib ang labis at hindi makatwirang pagtatago ng mga nauugnay na katotohanan. Kung may FOI, agad sanang nakita kung saan napupunta ang pondong inilaan para sa mga guro, para sa mga magsasaka, para sa kalusugan, para sa ating mga kababayan sa malalayong baryo. Kung may FOI, hindi na sana napagtatakpan ang maling paggamit ng budget na para lamang sana sa bigas, gamot, at mga silid-aralan. Kung may FOI, hindi na sana natatago ang mga kontrata at kasunduan na nagdidikta ng presyo ng ating pamumuhay. Kung may FOI, matagal na sanang nahinto ang mga modus na sumisira sa tiwala ng taong bayan. Ginoong Pangulo, hangad din po natin na magkaroon ng totoong transparency at accountability pagdating sa koleksyon at paggasta ng pondo ng bayan upang makatulong sa ating laban sa lumalalang sistema ng korupsyon. Kabilang sa mga hinahangad ng panukala ay ang malathala, ang mga kontrata, bidding documents, mga lisensya at permit na iginawad sa mga pribadong kontratista. Ang pagtiyak sa kaligtasan ng ating bayan ay isang mahalagang tradisyon na iniwan sa atin ng mga revolusyonaryong Pilipino. Ngunit ang tunay na napakalubhang panganib ay ang sadyang pagtatago ng impormasyon ng mga nanunungkulan, lalo na hinggil sa paggamit ng kapangyarihan at sa kayamanang ipinagkatiwala ng inang bayan. Isang napakagandang hakbangin po ito kung tunay at tapat ang ating intensyon sa tamang paggastos ng pera ng bayan. Hindi lamang nito mahadlangan ang mga modus sa pagbubulsa ng ating kaban, na sa mga nakalipas na buwan ay natunghayan natin ang garapal na gawin ng iilan. Mas mapapaigting rin po nito ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan. Hindi po ba't marami sana ang maaaring naiwasang anyo ng korupsyon? Kung ang mga detalye ng transaksyon sa gobyerno ay ginawang bukas para sa mga mamamayan? Kinikilala ko po na marami na rin po ang nagsulong katulad ng aking kaibigan at kasama't iniidolo na si Senator Joel Villanueva. At patuloy na nagsusulong ng FOI sa ating mga kasamahan dito sa Senado. Kahit noong naglilingkod sila bilang mangbabatas sa malaking kapulungan. Ikinagagalak ko din pong ibahagi sa inyo na 19 na senador po ang pumirma sa ulat ng komiting ito. Isang masidhing testamento ng suporta at panawagan para sa higit at tunay na transparency at accountability mula sa ating pamahalaan. Pero, nasaan na ba tayo? Noong 2016 po, sa pag-upo ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kagadyat niya pong ipinalabas ang Executive Order Number 2 na mas kilala bilang Freedom of Information Program. Ang EO na ito ang unang nagpasimula ng programa sa FOI sa bansa
na sumasaklaw sa mga tanggapan ng gobyerno sa ilalim ng executive branch. Makailang ulit din pong pinagdiinan ni Tatay Digong ang kahalagahan ng pagtataguyod ng karapatan ng taong bayan na malaman ang mga gawian ng gobyerno, lalong higit sa paggasta ng buwis ng mga mamamayan. Ginoong Pangulo, napakalinaw po ang isinasaad ng ating konstitusyon sa ilalim ng Artikulo 3, Seksyon 7. The right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Lalo po itong binigyan ng diin sa ilalim ng Seksyon 28, Artikulo 2 ng ating saligang batas na nagsasabing, subject to reasonable conditions prescribed by law, the state adopts and implements a policy of full public disclosure of all its transactions involving public interest. Ayon din po sa dating Pangulo Benigno Aquino III, sa isang tunay na demokratikong lipunan, iisa lamang po ang boss. Ito ang taong bayan. Bilang kanilang lingkod, tungkulin nating sagutin at tugunan ang kanilang mga katanungan hinggil sa ating pamamahala at pamahalaan. Sa panukalang batas po na ito, ang bawat Pilipino na humihingi ng impormasyon ay may karapatang mabigyan ng akses sa mga tanggapan ng pamahalaan. Saklaw po nito ang lahat ng sangay, executive, legislative, at judiciary na tanggapan. Maging ang mga constitutional offices, lokal na pamahalaan, state universities and colleges, government-owned or controlled corporations, at iba pang instrumentalidad ng Estado. Ginoong Pangulo, hindi po maiiwasan ang mga katanungan patungkol sa mga sensitibong impormasyon na hindi po for public consumption. Tinalakay po sa Section 7 ng panukalang batas ang listahan ng mga exceptions. Kabilang dito ang mga impormasyong may kinalaman sa ating pambansang seguridad at depensa, diplomatic safety, mga impormasyong nakatala sa executive session ng 2 kapulungan ng Kongreso, trade secrets, gayon din po ang mga sumasailalim sa bisa ng presidential privilege. Tumatalima din po ang panukalang batas na ito sa sinasabi ng ating saligang batas sa Section 17, Artikulo 11, na ang isang pinuno o kawaning pambayan ay dapat magsumite ng sinumpaang deklarasyon ng kanyang mga ari-arian, pananagutan at netong kabuuan ng ari-arian o Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Kasama po ba na ilalakhala ang mga personal na impormasyon sa salin tulad ng address, mga detalye ng mga dependents, pirma ng kawani ng pamahalaan, at mga kopya ng ating IDs? Ang sagot po, Ginoong Pangulo, ay hindi. Sapagkat kabilang rin po sa konsiderasyon sa pagbabalangkas ng panukalang ito ang layunin ng Republic Act 10173 o Data Privacy Act of 2012 na nangangalaga sa ating right to privacy. Malinaw po sa panukala, protektado ang dapat protektahan. Pero ang tanong, bakit tila may takot pa rin? Kaya ang hamon ko po sa lahat, lalo na sa ating mga kasamahan sa gobyerno, kung wala po tayong tinatago, bakit tayo matatakot sa FOI? Kung malinis ang serbisyo, bakit ikukubli sa taong bayan? Kung tunay tayong lingkod, bakit hindi nating hayaang makita ng ating boss, ng taong bayan, ang ating gawain at pag-aari? Ating nilalayon na ang bawat opisyal ng gobyerno, mataas man o mababa ang ranggo, sibilyan man o militar, ay huwag gumamit ng kapangyarihan upang isensor ang balita
pigilan ang hindi pagsang-ayon, pagtakpan ng pagkakamali, o itago sa mamamahayag at publiko ang mga katotohanang dapat nilalaman at malaman. Kaya't hinihiling ko sa bawat mambabatas ng bansa, muling suriin natin ang ating sariling pamantayan at kilalanin ang napakalaking panganib na kinakaharap ng bayan sa panahon ng peking balita at sistematikong pagtatago ng katotohanan. Ginoong Pangulo, ikinagagalak ko din pong ibahagi na may probisyon sa ating FOI bill tungkol sa paghikayat sa mga ahensya na gumamit ng payak na wika sa pamamagitan ng paggamit ng wikang Pilipino sa mga impormasyong ilalabas. Alinsunod po ulit ito sa sinasabi ng ating saligang batas na dapat magsagawa ng mga hakbangin ang pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang medium na opisyal ng komunikasyon. Seksyon 7, Artikulo 14. Mahalagang provision po ito sapagkat ang impormasyong ilalabas ay hindi lamang dapat para sa mga abogado. Dapat ito ay para sa lahat. Dahil kung hindi ito maiintindihan ni Juan at ni Juana de la Cruz, naniniwala akong wala ring saysay ang transparency. Upang magkaroon naman po ng ngipin ng ating batas, naging partikular na rin po tayo sa mga administrative offenses. Gayon din sa mga karampatang parusa, sa mga lalabag sa sinasabi ng FOI bill. Tapusin na natin ang lahat ng paghahandang ikinukubli. Ang bawat transaksyon ay dapat mailathala. Ang bawat pagkakamali hindi dapat ibinabaon kundi inilalantad sa unang pahina. Ang mga sumasalungat ay hindi dapat patahimikin kundi parangalan sapagkat sa kanila nakaugat ang tunay na demokrasya. Walang gastusin na hindi dapat questionin, walang bulong ang hindi dapat madinig, at walang lihim ang hindi dapat mabunyag. Meron din pong probisyon sa sistema ng incentives at rewards upang mabigyan naman natin ng tamang pagkilala ang mga ahensya o lokal na pamahalaan na nakikiisa po at sumusunod sa mga panuntunan ng freedom of information. Hindi na ito maaaring ipahayag sa karaniwang paraan. Ang mismong pamumuhay ng mga Pilipino ay hayagang inaatake, habang ang mga naghahangad lamang ng pansariling interes ang patuloy na sumusulong at nangingibabaw sa buong mundo. Sa gitna nito, tunay na nanganganib ang kaligtasan ng inang bayan. Kung ito po ay maisa sa batas, umaasa rin po ako na ito ay magiging tulay sa pagpapalakas ng ating komite dito sa Senado, ang pampublikong impormasyon at mass media. Sapagkat isa po ito sa mga hamon rin na madalas nating naririnig tuwing tayo ay nagsasagawa ng pagdinig sa ating komite. Ang kawalan ng access ng taong bayan sa mga impormasyon na karapatan naman nilang malaman. Ang taong bayan ay naghihintay ng isang deklarasyon ng digmaan laban sa paglilihim. Kaya't bago nila alisin sa atin at ilagay sa kanilang mga kamay ang pagpataw ng disiplina sa mga opisyal ng gobyerno, ipasa na natin ang hinihintay ng taong bayan upang gayon mapuksa na natin ang nagdudulot ng mas malaking banta sa ating seguridad. Ito ay isang malinaw at kasulukuyang panganib. Ginoong Pangulo, naniniwala po ako na ang pagsasabatas ng People's Freedom of Information Act ay hakbang tungo sa tamang landas. Ang kailangan ay isang malinaw na pagbabago sa mga taktika at sa mga nakaugaliang gawi ng gobyerno at ng mga opisyal nito. Isang pagwawakas sa walang awang pagsasabwatan at sa patuloy na pagpapalawak ng kanilang impluensya sa paglusot sa halip na pagharap
sa pandaraya sa halip na halalan, sa pananakot sa halip na malayang pagpili, at sa pagiging bantay salakay sa kayamanan ng bayan. Ang pagpasa ng panukalang ito ay magbubukas ng daan sa pagtatatag ng isang matatag na sistema na may sapat at malinaw na mapagkukunan ng impormasyon, isang makapangyarihang mekanismo na magsisilbing sandigan sa tagumpay ng ating mga operasyong militar, diplomatiko, pangkatalinuhan, pang-ekonomiya, pang-agham, pampolitika, at iba pa. Mga kasama, huwag na po natin itong pagpaliban. Napapanahon na upang tuparin natin ang ating pangako sa ating mga kababayan tungo sa tapat at mabuting pamamahala. Kung meron man kayong agam-agam sa ibang probisyon ng panukala, ay hindi na po natin kailangan pagtalunan at pagdebatihan. Ang anuman yung amyenda na mas magpapatibay dito ay akin pong tatanggapin dito sa plenaryo sa takdang panahon. Nawa po ay sama-sama tayong tumindig para sa kalayaan, sa impormasyon, hindi bilang pribileho ng iilan lamang, kundi bilang bahagi ng karapatan ng bawat Pilipino. Napapanahon na. Gawin natin itong legasiya ng ating panahon. Isang batas na magpapatunay na ang tapat na pamamahalaan ay walang kinakatakutan. At ang may tinatago, sila lamang ang takot sa FOI. At sa ating mga kasamahan sa Kongreso at ehokutibo, gawin natin ang batas na ito hindi para sa atin, kundi para sa mga susunod na henerasyon, para sa ating mga anak at apo, upang sa kanilang pagtanda, masabi nilang, nung panahon ng aming mga magulang, ang gobyerno ay natutong magbukas, hindi nagtago. Ika nga ni Gat Andres Bonifacio, matakot kayo sa kasaysayan na siyang hindi mapagkakailaan ng inyong mga kagagawan. Sa English, let us fear history, for it cannot conceal what we have done. Maraming salamat po. Majority Leader. Mr. President, next to co-sponsor the measure is our Deputy Minority Leader, Senator Joel Villanueva. I move that he be recognized. Senator Joel Villanueva is recognized.